Ang ex-boyfriend ng kuya ko. Isang kwento mula sa pananaw ni Daniel. Ang tanging hindi ko ginagalaw sa buhay ng kuya ko ay ang nakaraan niya. 2 taon kaming magkalayo sa edad, pero mas malaki ang agwat ng aming mga karanasan. Si Kuya Mark ang paborito ni nanay, ang archiver, ang laging may dalang medalya at diploma. Ako naman si Daniel, tahimik, nasa gilid, kontento ng maging anino ng kanyang tagumpay. Kaya nang dumating si Jeric, hindi ko inasahan na may magbabago. Nakita ko siya sa unang pagkakataon sa isang kainan malapit sa bahay namin. 3 taon na ang nakalipas mula nang sila ay maghiwalay ng kuya ko. Pero kitang-kita ko pa rin sa mukha ni Jeric ang bakas ng sakit. Gwapo siya. Hindi yung tipong nakakasilaw, pero yung klase ng kagwapuhan na tahimik at may lalim. Parang isang painting na mas matagal mong tinitignan, mas marami kang nakikitang detalye. Si Daniel ba to? Tanong niya nang lapitan niya ako. Lumaki ka na. Huling kita ko, nasa kolehiyo ka pa yata. Tumango ako, pilit na pinipigilan ang pamumula ng muka. Opo, kayo po, kamusta na? Okay lang, sagot niya. Pero ang mga mata niya may lungkot na hindi niya kayang itago. Bumalik lang ako dito sa probinsya. Kailangan ko ng bagong simula. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na magiging maayos ang lahat, pero syempre, hindi ko ginawa. Ex-boyfriend siya ng kuya ko. Kahit gaano pa siya kagwapo at kahit gaano kalungkot ang kanyang mga mata, may hangganan ang lahat. O sobra akong nagkakamali. Mabilis kaming naging magkaibigan ni Jeric. Hindi ko alam kung paano nangyari. Parang isang araw, nagkataon lang kaming magkasama sa tindahan at kinabukasan, nagkakape na kami ng magkasama. At sa susunod na linggo, magkausap na kami hanggang hating gabi sa telepono. Ano bang paborito mong ulam? Tanong niya, isang hapon habang naglalakad kami sa palengke. Adobo, sagot ko. Yung luto ni nanay? Gusto mo lutuan kita? Nakangiting tanong niya. Magaling akong magluto, alam mo? At totoo nga, isang araw, dinalhan niya ako ng adobo. Perpekto ang timpla. Hindi masyadong maalat. Hindi masyadong matamis. Sa bawat subo, ramdam ko ang pag-aalaga na inilagay niya sa pagluluto. At doon ko na naramdaman ang unang hagod ng isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Isang gabi, nakatitig ako sa kanya habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang trabaho. Hindi ko namalayan na matagal na pala akong nakatingin at nahuli niya ako. Daniel, sabi niya, nakatitig sa akin. Bakit parang iniiwasan mo akong tingnan sa mata? Nanlamig ako. Wala naman.
Sagot ko. Agad na umiwas ng tingin. Napapagod lang. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi ko kayang tingnan siya sa mata dahil natatakot akong makita niya ang totoong nararamdaman ko. Sinubukan kong lumayo kay Jeric. Sinabi ko sa sarili ko na mali ito, na hindi ito dapat mangyari. Ex siya ng kuya ko, hindi lang basta ex, kundi ang unang pag-ibig ng kuya ko. Ang taong pinakamahal niya bago niya nakilala ang kasalukuyang nobya niya. Daniel, bakit mo ako iniiwasan? Tanong ni Jeric. Isang araw nang magkita kami sa labas ng bahay namin. Wala lang, sagot ko. Hindi makatingin sa kanya. Busy lang sa trabaho. Sinungaling ka, sabi niya. Pero hindi galit ang boses niya. Malambing, halos nagmamakaawa. Alam kong may mali. Kausapin mo ako. Hindi ko kayang harapin siya. Tumalikod ako at pumasok ng bahay. Iniwan siyang nakatayo sa labas na may sakit sa kanyang mga mata. Ngunit tila mas lalo kaming pinaglalapit ng tadhana. Isang gabi, naiwan kaming dalawa sa bahay. Umuwi si nanay sa probinsya at si Kuya Mark ay nasa trabaho sa Maynila. Si Jeric ang nag-aalaga sa bahay habang si nanay ay wala. Isang utang na loob ng pamilya namin sa kanya dahil sa lahat ng naitulong niya noon. Nasa sala kami, nanonood ng pelikula. Hindi kami nagsasalita, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Sa bawat galaw niya, sa bawat paghinga niya, parang may magnet na humihila sa akin palapit sa kanya. Daniel, sabi niya bigla. Pinatay ang telebisyon. May gusto akong sabihin sa iyo. Napalunok ako. Ano iyon? Alam kong hindi tama ito. Sabi niya. Lumapit sa akin. Alam kong ex ko ang kuya mo. Pero sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, may nararamdaman ako. Tumigil ang puso ko. Jeric. Alam ko, sabi niya. Lumapit pa. Alam kong mali. Kaya nga, ilang beses ko nang sinubukang pigilan ang sarili ko. Pero, hindi ko na kaya. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi ko kayang gawin ito sa kuya ko. Hindi naman tayo nagtataksil. Sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Wala na kami. 3 taon nang nakalipas. Pero, kuya ko siya. Sagot ko. Lumuluha na. Hindi ko kayang saktan siya. Lumapit siya ng mas malapit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang bango ng kanyang pabango. Hinawakan niya ang mukha ko at sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan niya ako at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-ibig. Hindi yung tipong platonic, kundi yung klase ng pag-ibig
na nagpapakilig, nagpapainit, nagpapagulo ng lahat ng bagay sa loob mo. Jeric, bulong ko sa kanyang labi. Ex ka ng kuya ko. Alam ko, sagot niya. Ang noo ay nakadikit sa noo ko. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para sa'yo. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaligayahan sa kanila. Hindi ang lungkot na nakasanayan ko. Hinalikan ko siya pabalik. Dinala niya ako sa kwarto ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging alam ko ay gusto ko siya. Gusto ko ang init ng kanyang mga kamay sa aking balat. Gusto ko ang kanyang mga labi sa aking leeg. Daniel, bulong niya. Dahan-dahang hinubad ang aking damit. Sigurado ka ba? Tumango ako. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Oo. At doon, sa gabing iyon, sa kwarto kong puno ng mga alaala ng pagkabata, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya, hindi bilang kapatid ng kanyang ex, kundi bilang si Daniel, ang taong umiibig sa kanya. Mahal kita. Bulong niya sa aking tainga habang ang kanyang katawan ay nakadikit sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sagot ko. Ang mga kamay ko ay nakapulupot sa kanyang likod. Hindi na namin pinigilan ang sarili namin. Sa gabing iyon, natutunan naming mahalin ang isa't isa. Hindi bilang magkaibigan, hindi bilang magkakilala, kundi bilang dalawang taong handang ipagsapalaran ang lahat para sa pag-ibig. Ilang linggo kaming naglihim. Tuwing magkasama kami ni Jeric, may kakaibang saya na nararamdaman ko. Pero sa tuwing makikita ko si Kuya Mark, parang may kutsilyong pumapasok sa dibdib ko. Napansin ng kuya ko na nagiging malapit kami ni Jeric. Daniel, sabi niya isang araw, nakatitig sa akin. May gusto akong kausapin tungkol kay Jeric. Nanlamig ako. Ano iyon? Huwag mong kalimutan kung sino siya sa buhay natin. Sabi niya. Ang boses ay seryoso. Ex ko siya. Hindi lang basta ex, kundi ang taong minahal ko. Huwag mong hayaang masira ang pamilya natin dahil sa kanya. Parang binubuhusan ako ng malamig na tubig. Kuya, wala naman akong ginagawang mali. Alam ko, sabi niya. Pero may pagdududa sa kanyang mga mata. Ingat ka lang. Ngunit ang pag-iingat na iyon ang nagtulak sa akin para hanapin ang katotohanan. Nagsimula akong magtanong kay nanay, kay tita, sa mga kaibigan ng kuya ko. At ang mga sagot na nakuha ko ay nagbago ng lahat. Isang araw, kausap ko si Jeric sa kwarto ko.
Magkaharap kaming nakaupo sa kama. Ang mga kamay namin ay magkadikit. Jeric, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Bakit ba talaga kayo naghiwalay ng kuya ko? Tumahimik siya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita at ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng sakit. Daniel, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. May isang bagay na dapat mong malaman. Ano iyon? Hindi ako ang umalis. Sabi niya. Ang luha ay unti-unting pumapatak sa kanyang pisngi. Pinalayas ako ng kuya mo. Nanlaki ang mata ko. Ano? May ibang tao siya, sabi ni Jeric. Ang boses niya ay basag-basag. Habang kami pa, may iba na palang minamahal ang kuya mo. Nalaman ko na lang bigla. Isang araw, sinabi niya na gusto niya ng iba. Na wala na siyang nararamdaman para sa akin. Ang mundo ko ay gumuho. Lahat ng alam ko tungkol sa kanilang relasyon, lahat ng kwento ni Kuya Mark, lahat ng sinabi niya tungkol kay Jeric ay kasinungalingan pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at sakit. Dahil ayaw kong sirain ang relasyon ninyo ng kuya mo. Sabi niya. Alam kong mahal mo siya. At ayaw kong maging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Pero Jeric, sabi ko, hinawakan ko ang kanyang muka. Mahal kita at mahalaga sa akin ang katotohanan. Tumulo ang luha ko. Sa unang pagkakataon, naiintindihan ko na kung bakit ang lungkot ng mga mata ni Jeric, kung bakit may kirot sa kanyang mga ngiti, kung bakit siya umalis ng Maynila at bumalik dito sa probinsya para hanapin ang bagong simula. May isa pa, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Matagal na kitang gusto, Daniel. Natigilan ako. Matagal na. Pagpapatuloy niya kahit noong kayo pa ng kuya mo. Napapansin na kita. Ang ganda ng ngiti mo. Ang init ng puso mo. Pero hindi ko kayang gawin iyon sa kuya mo. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Ngunit nang malaman kong wala na kami, nang malaman kong may iba na siya, doon ko naisip na baka may pag-asa. Hindi ako makapagsalita. Ang dami kong nararamdaman. Galit, sakit, pagkalito, at higit sa lahat, pag-ibig. Jeric, bulong ko. Inilipat ko ang aking muka sa kanya. Mahal kita. At sa gabing iyon, mas naging matindi ang aming pagmamahalan. Ang bawat hawak, bawat halik, bawat haplos ay puno ng mga salitang hindi namin kayang sabihin. Iniyak namin ang aming mga sakit, ang aming mga takot, ang aming mga pagdududa. Mahal kita,
Sabi niya habang ang kanyang mga labi ay gumagala sa aking leeg. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sagot ko. Ang aking mga kamay ay nasa kanyang buhok. Huwag mo akong iiwan. Hinding-hindi. Bulong niya. Ikaw ang tanging nagpabalik sa akin sa buhay. Hinarap ko ang kuya ko. Kuya, sabi ko, ang boses ay nanginginig. May kailangan tayong pag-usapan. Ano iyon? Tanong niya. May bahid ng pagkainip sa kanyang boses. Alam ko na ang totoo. Sabi ko, ang mga mata ko ay nakatitig sa kanya. Alam ko nang ikaw ang umalis. Alam ko nang ikaw ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Nagbago ang kulay ng kanyang muka. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Jeric. Sagot ko. At sa wakas, nalaman ko na kung bakit. Nag-init ang ulo ng kuya ko. Daniel, hindi mo kailangang makialam sa relasyon ko. Ako ang kuya at mahal ko siya. Putol ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Mahal ko si Jeric. At wala kang karapatang pigilan iyon. Ano? Sigaw niya. Ex ko siya. Hindi mo ba naiintindihan? Kahit nagkamali ako noon, hindi ibig sabihin na may karapatan kang mahalin ang dating nobyo ko. Hindi ko pinili na mahalin si Jeric. Sabi ko, ang luha ay pumapatak na. Pero, hindi ko rin kayang magsinungaling sa sarili ko. Mahal ko siya, kuya. Mahal ko siya ng totoo. Nagkaroon kami ng matinding away. Sinabi niya ang lahat ng masasakit na salita at sinagot ko siya ng parehong init. Ngunit sa huli, nang nagsalita na ang lahat, may isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata. Daniel, sabi niya, ang boses ay biglang lumambot. Mahal kita. Ayaw kitang masaktan. Hindi pa ako sasaktan ni Jeric. Sagot ko. Mahal niya ako. At mahal ko siya. Hindi yan magbabago. Samantala, nagdesisyon si Jeric na lumayo. Ayaw niyang tuluyang masira ang relasyon ni Daniel at ng kanyang kuya dahil sa kanya. Isang umaga, natanggap ko ang kanyang mensahe. Kailangan ko munang umalis. Mahal kita. Pero hindi ko kayang maging dahilan ng paghihirap mo. Bago siya umalis, nagkita kami sa tapat ng bahay. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Huwag kang umalis, sabi ko. Hawak ang kanyang kamay. Kailangan kita. Mahal kita, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay basa rin. Pero kailangan ko munang umalis. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Jeric, kung dumating ang araw na kaya mo nang piliin ako ng walang takot, sabi niya. Hanapin mo ako. At umalis siya. Iniwan niya akong nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang puso ko ay wasak-wasak. Lumipas ang ilang buwan. Sinubukan kong magpatuloy sa buhay. Nagtrabaho ako. Nakipagkita sa mga kaibigan.
Sinubukang kalimutan si Jeric. Ngunit sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang kanyang mga mata. Sa tuwing natutulog ako, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan. Sa tuwing nagigising ako, hinahanap ko ang kanyang boses. Mahal ko siya at hindi ko siya kayang kalimutan. Samantala, unti-unting napagtanto ng aking kuya na hindi niya maaaring kontrolin ang damdamin ng kapatid niya. Isang araw, lumapit siya sa akin habang kumakain kami ng hapunan. "Daniel," sabi niya, ang boses niya ay seryoso. "Kailangan kitang kausapin." "Ano iyon?" tanong ko. Wala sa mood. "Humihingi ako ng tawad," sabi niya. Lumuhod sa harap ko. "Mali ako. Wala akong karapatang pigilan ka na maging masaya." Tumulo ang luha ko. "Kuya, mahal kita," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay namumula rin. "At nakikita ko kung gaano mo kamahal si Jeric. Hindi ko kayang maging hadlang sa kaligayahan mo." Nagyakapan kami. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman kong maayos na ang lahat. "Hanapin mo siya," sabi ng kuya ko. "Mahal ka niya at alam kong mahal mo rin siya." At doon ko naisip na oras na para hanapin si Jeric. Nagpunta ako sa Maynila. Alam kong nagtatrabaho siya doon, pero hindi ko alam kung saan eksakto. Nagtanong-tanong ako, naghanap sa mga dating pinupuntahan niya, at isang araw nakita ko siya. Nasa isang maliit na cafe siya. Nakaupo mag-isa. May hawak na kape. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi na siya malungkot. "Jeric," bulong ko. Lumapit sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti. "Daniel," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Nahanap mo ako?" "Oo," sagot ko. Umupo sa harap niya. "Hindi na ako natatakot." "Sigurado ka ba?" tanong niya. Ang kanyang kamay ay hinawakan ang akin. Tumango ako. Ang luha ko ay pumapatak na. "Oo, dahil sa pagkakataong ito, hindi kita pinili dahil ikaw ang ex ng kuya ko. Pinili kita dahil ikaw si Jeric." Yumakap siya sa akin. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman kong kumpleto na ako. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkita sina Jeric, ako at ang kuya ko. Hindi nagalit ang kuya ko. "Jeric," sabi ng kuya ko. Lumapit sa kanya. "Alagaan mo ang kapatid ko." Ngumiti si Jeric at tumingin sa akin. Hindi ko siya bibitawan. Sa gabing iyon, nagdiwang kami ng magkasama. Hindi bilang magkakalaban, kundi bilang isang pamilya. At nang matapos ang lahat,
umuwi kami ni Jeric sa bahay namin. Mahal kita, bulong ko sa kanya habang nakahiga kami sa kama. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa akin. Mahal din kita, sagot niya. Hinalikan ako sa noo. At sa gabing iyon, nagmahalan kami ng walang takot, walang sikreto, walang pagtatago. Sa unang pagkakataon, totoo ang lahat. Hindi na kami nagtatago. Hindi na kami natatakot. Dahil sa wakas, natagpuan na namin ang isa't isa.